At ngayon na tapos na nating na-set up yung buong kumbaga tawagin na lang nating initial setup ng Zipgrade, including creating yung account, paggawa ng classes, pag-upload ng mga learners, and then paggawa ng test, na-define na natin yung difference between verified or open submission, and then assigning of tests, yung mga configurations niya, how to upload, nagawa na natin lahat yun. Now, this part is the last part, which is our phase 7, na ito na yung pagdi-deploy natin o yung assessment proper natin. Paano ba mapupunta kay learner yung exam? Paano niya ba gagawin? Okay? So, first thing to do is, nandito tayo sa home dashboard. I-scroll down lang natin siya. And we can see this, dito sa lower or lowest part, ito sa siguro middle part ito, under product, we have this link na student portal login. Okay? If we will open this, okay, right click ko, and then i-open ko siya sa isang new tab. So ito siya. Ito yung itsura siya ng tinatawag nating student portal login. Okay? So itong link na to is pwede natin siyang i-copy at i-paste natin siya. Siguro sa group chat na lang. Pero sa example ko, i-send ko na lang siya. For example, this is the group chat. Ito na lang yung, dito ko na lang siya isi-send. Okay? And then, I'll just give them na instruction na mag-navigate dito. Okay? Pagka-click nila yan, ito yung lalabas. Now, since they will be doing a verified submission, so, siguro tell them na just to ignore this one, itong nasa right side, which is open submit quiz. Ito yung na-discuss ko about sa open submission. And they'll just focus on this one, sa left side, which is log into student portal. Ito naman po yung tinatawag nating verified submission, itong sa left side. Now, so, saan ba natin kukunin itong Zipgrade student ID at ang kanilang student access code? So, puntahan natin ngayon dito sa ating Zipgrade account. Okay? And then, balik tayo dito sa may pinakataas. And let's access itong classes ulit. Under dito, sa ating mga classes, makikita natin itong sinabi niya, New Student Portal Login Instructions. Okay? So, i-download po natin ito. Ito, tinatanong niya, Portal Instructions Download Options. Zip file containing individual PDF pages or all pages as a single PDF. Okay? So, it's either po dyan. So, ako, mas prefer ko na lang itong all pages as a single PDF. So, i-click ko yan. And then, it's done. Nag-download dito. So, ano ba yung laman nito? So, ang laman nito is, ito yung per page is para sa isang bata. Okay, as you can see, dito, student name is yung name ni Sir Carl and with his Zipgrade student ID and the student access code. Meron na rin nakaprint dito kung paano niya i-login. May kunting instruction. Okay, so same din sa ibang mga bata na belong sa class na yan or sa section na yan. So, now, the problem is that paano po namin siya ibibigay sa mga learners? Siyempre, tig-isa-isa po yan. Unique yung student ID nila sa Zipgrade and of course, unique din yung access code sa bawat bata. So, for me, ginagawa ko naman siya mano-mano talaga na anong tawag dito? Mano-mano naman talaga na binibigay ko kada sa isang bata. Pero sa atin naman, pwede naman natin itong ibigay buong file. And then, let's just instruct them na lang na just find their names. Okay? So, anyway, if ever man na may nag-share o halimbawa, itong login credentials ni Sir Carl Bandong, for example, estudyante natin to and then tinawagan niya yung isang classmate niya at shinare niya ito. Sabi niya,
Bro, ikaw na lang yung sumagot para sa akin ng quiz natin. Okay lang ba? Ito yung Zipgrade student ID ko. Ito yung student access code ko. Ikaw na lang bahala. So, in that case, syempre considered na yun as cheating sa part nilang dalawa kung sino man yung in-instruct niya dito or kung sino man. Kung estudyante man, ma-identify natin na nangyari yon. So, sa papaanong paraan, syempre ganito siya. Syempre, example na lang natin. Login muna natin yung isa dito. Okay. Itong kay Ma'am Karen Cruz. Okay, login natin siya dito. Copy natin. And then yung kanyang access code. Paste. And then click natin yung login. So, at this time, makikita natin dalawang exam na yung available sa kanya. So, since yung example natin is itong General Math First Quarter Examination, so let's say ito na lang. Click natin itong Begin Quiz. Okay, and then, after reading the instructions, siguro ng bata, click niya na yung Begin Quiz now. At ito yung mangyayari. So, dito siya ngayon sasagot. Ito na yung itsura ng kanyang answer sheet. Click niya lang yung sagot niya dito. Depende sa answer sheet na dinesign natin. At dito yung mga numeric entry. Okay? Let's say 1,000 dyan. Sagot na. Katib 2, 300, 250, and 12. Ayun. And then, ito yung sa left side. Ito po yung kanyang answer sheet. Okay? And then, si system is nagbigay na siya ng automatic na set sa kanya. Kung maalala nyo, dun sa previous video, nag-upload tayo ng dalawa. So, ibig sabihin, meron tayong set A and set B na available. So, ito yung kunwaring nagre-represent ng kanilang test questionnaire. So, after that, next lang nila, babasahin lang nila. So, ganyan. Per page naman ito. Okay, example lang po natin to . So, assuming na questionnaire lang siya. Okay, after that, syempre, re-review and submit to teacher na. Then, dito sa page na to, we can see na kailangang i-review. Okay, so for example, this one, number 3, nakita ni learner na, ay, wala pa pala akong sagot sa number 3. So, still, she or he can still edit yung mga responses niyan. I-click tong go back to edit responses. And then, check number 3. Ayun, wala nga. So, pwede niyang sagutan yung number 3. And then, review and submit to teacher again. And then, ganun pa rin. Meron ulit siyang chance na i-review yung answer niya. Siguro, i-compare niya yung sagot niya dun sa mga naka-take note na dun sa notebook niya. And then, yun nga, kapag ready na, and then, kailangan niya nang i-click tong submit to teacher. Ayun. So, at the end, kikita niya kaagad kung ilan yung points niya. At, yun nga, kung ilan yung percentage correct. So, sa madaling salita, alam niya na rin kung bumagsak siya or hindi. Okay, and this one, ito yung kanyang copy ng answer sheet niya. Ito yung sinagutan niya. So, we can still print this one pag halimbawa kailangan sa MOV natin. Okay? So, ngayon, yung bata is mag-return na siya sa kanyang student portal and then, ito, maglalag out na siya. Meron tayong nakita dito na nakita siya na submitted papers 1. So, pwede natin siyang isabihan na he can still do the second submission kasi nga meron silang dalawang chance dun sa setup natin kanina. Okay, but still up for us kung ganun yung setup natin or hindi, or single submission lang. Okay, kailangan lang ng batang i-log out ito. And then, ito na ulit, babalik siya dito sa student portal login. Okay, so ayun. So now, anong nangyari pagkatapos mag-submit ng bata? So, balik tayo dito sa my quizzes and i-check natin. So, ang tinake niya kanina is itong General Math First Quarter Examination. So, ayun, nakita na natin na may dalawa ng bilang. Still, nandito daw sila sa area na to. And makikita natin dito yung name ni Sir Carl and the name ni Ma'am Karen. Ayun. And then, dito naman, for more detailed information dito, mas maganda, click natin ulit dito and let's inspect dito sa may pinaka babang part.
Okay, as we can remember kanina, nasabi ko yung about sa sharing ng kanilang, ayan, yung kanilang access code and student ID. So, mahahalata po natin kung iisa po yung sumasagot sa kanila at sineshare na lang nila yung kanilang student ID and access code, or kung meron mang nagkopyahan, pumunta sa isang bahay, nag-share ng internet, dito po natin siya makikita, dito sa IP address. I-review po natin maigi itong IP address na to. Once na, of course, magdududa tayo, bakit parehas yung nakuha ng batang ito and almost same sila ng time na pinag-submit, then mag-isip talaga tayo. But we can still, may possible way na ma-confirm natin. Pero hindi siya 100%, Okay? So, na makakapag-conclude tayo. Pero makakatulong siya. Itong IP address, ito yung tinatawag nating public IP address. So, kung nakita natin yung isang or dalawang bata or more na merong iisang IP address, and then we found out na yung mga scores nila is hindi nagkakalayo-layo, or sabihin na lang natin pare-parehas, we can have the assumption na possible na nagkopyahan sila. Kasi anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nasa isang lugar sila. Kasi ang isang IP address ay naka-assign lang sa isang ISP. For example, nakasubscribe tayo sa Converge, kunwari sa bahay ni Sir Julius, at pumunta tayong lahat doon at kumonekta sa internet niya. At kunwari nag-exam tayo nitong ZipGrade, we will produce an identical IP address kasi isa lang yung IP address ng isang ISP, especially kung nasa residential subscription siya. At syempre, bibihira yung mga ibang klase ng subscription. So yun po, kagandahan nito is we still have the chance na kahit papano yung kuro-kuro natin sa online class o itong distance learning, still magkakaroon pa rin tayo ng kahit papano ng validation kung meron pa rin bang credibility or credible pa rin ba yung mga sagot ng mga learners natin. Okay? And then dito, makikita natin yung paper pa rin nila. Ayan. Okay? So, I think na-explain na natin mabuti kung paano siya ibigay sa mga bata at kung paano i-examine yung result ng ating ZipGrade online assessment. So, hopefully marami tayong natutunan. Yun lamang po at maraming salamat.